Oh. Maganda na matrain pa silang, na-train na sila ngayon. Alam niyo mga kapatid, biskan amo lang na, pero dahan-dahan na-establish yung confidence nila. Oh? Kay, kung confident ka na, gamay ka pa, habang gada ko, di ka na kulbaan dire. Kaya nasanay ka naman magtindog. Okay, kung kaisa, ang confidence ang nagapugong sa tao nga hindi magamit. Wala confidence ba? Way sang kaisog, amo na. Napasalamat sa aton mga young people. Sunod Sunday si Roy, si Richard, si MJ, si Clint. Di na to si Clint. Gatago na. At pag ano, so i-pray nyo si Clint. Okay, na sana ma-develop yung confidence niya. Isa sa mga greatest prayer namin. Kay lagi niyang excuse, Daddy, I'm scared. Mommy, I don't want to sing, I'm scared. Lagi niya irason, scared daw siya. Sabi ko nga, kilala mo ng mga tao, familiar ka na sa mga upod mo, scared ka gyapon. So, amo nang pinaka-greatest joy namon makita one day dire. Okay? Tani after sa birthday niya, may confidence na siya. Okay, dali na lang yung birthday. Basi sunod simana na ni, kay ano sabong, 22. Next ano na, March 3. Okay, ano ba sa next Sunday? March 1 na. Wow. More than 1 week na lang. Turn to 7 na siya. Muna i-pray ninyo mga abiyan si Clint. Amen. Okay? So, kadali lang, magtindog ta. Kag mag-proceed ta sa aton nga lesson this afternoon. Book of Luke, chapter 18. Sayang, iban, way kabalik. Na-trap sa ulan. Chapter 18, Book of Luke, verse 31 to 34. Luke 18, 31 to 34. Okay, tanata magbasa, chapter 18, verse 31, hasta verse 34. Ready? Go. Then he took unto him the 12 and said unto them, Behold, we go up to Jerusalem, and all things that are written by the prophets concerning the Son of Man shall be accomplished. For he shall be delivered unto the Gentiles, and shall be mocked, and spitefully entreated, and spitted on. And they shall scourge him, and put him to death. And the third day he shall rise again. And they understood none of these things. And this saying was hid from them, neither knew they the things which were spoken. Let's pray. Lord, salamat this afternoon. Kahit sa ulan, andito kami upang mag-aral, makinig, matuto ng iyong salita. Salamat, Lord, sa privilege na kami ay makapag-worship sa inyo ngayong hapon. And I pray, bless you, Lord, ang aming topic, ang aming lesson, na may ma-learn kami this afternoon. We pray for your guidance, wisdom, and understanding. Also, your servant, habang mag-impart ako, Lord God. This I pray in Jesus' name. Amen and amen. Please be seated. Now, our topic this afternoon, did the 12 understand the gospel? Ang 12 ba ka-disciple, balaan ba nila, Brad, ang gospel naton subong? Kabalo ba sila? Disim ba tas ang gospel? Sa 12? Kag-disim ba ang gospel ni Paul? I know may overview na ta dire, pero para sa iban, dapat maklaro. So, ato ni isa-isahon, karon nga hapon, mga kabiyanan. Now, here in this verse, aton makita, nga si Jesus Christ, gitawag niya, sinama niya ang kanyang mga disciple, okay, doon po sa isang lugar, no? Sa Jerusalem, punta sila sa Jerusalem, doon po. At habang nandun sila sa Jerusalem, ito po ay gimension ni Jesus Christ sa kanila. Nag-mention si Jesus Christ about sa kanyang, ano, Brad?
kanyang death, about sa kanyang coming death, kamatayan. The Son of Man refers to Himself. At sabi ng verse 32, anong gawin sa Son of Man? Which is Jesus Christ. For He shall be delivered unto the Gentiles. Sino po yan? Sino itong i-deliver siya sa mga Gentiles? Roman. Mga Roman soldiers. Okay? And kasama po yun si Pilate. At anong gawin sa kanya? And shall be mocked, and spitefully entreated. Sunod, spitted on, durahan siya, tapos lapastangan siya, i-mock siya, laitin siya. Ano pa? Verse 33, and they shall scourge him, latiguin, and put him to death. That is, i-crucify siya. Ang pinaka-ultimate, i-crucify siya. Pero sabi niya, despite sa lahat na mangyari yan, He was mocked, He was spitefully entreated, He will be spitted, He will be scourged, and eventually mamatay si Jesus Christ. But anong sabi niya, Brad? But on the third day shall rise again. Magkaroon po ng resurrection. Pero ang tanong ngayong hapon, Brad, ang malungkot, kasi sabi ng verse 34, sabi ng verse 34, and they, sino po yung they? The 12. And they, the 12 disciples, understood, take note, very important ito, understood none of these things. Yon. Understood none of these things. Hindi nila naintindihan yung lahat na sinabi, binanggit, gishare ni Jesus Christ sa kanila. Ni isa sa kanila sa 12, Brad, walang nakaintindi kung anong ibig sabihin ni Jesus Christ patungkol sa kanyang sarili, patungkol sa kanyang coming na kamatayan. 12, buhay pa si Judas dito. Walang isa, Brad, nakaintindi about sa kanyang kamatayan. Now, maraming Christian ngayon nag-a-assume na isa lang ang gospel. They believe that there is only one gospel in the Bible. Pero maliwanag, based sa ating binasa, at later on, madiscuss natin mga kapatid, na, ano po, mayroon pang ibang gospel. Now, kung hindi naintindihan ng 12 disciples about sa sinabi ni Jesus Christ sa kanyang coming death, ano ang gospel na gina-preach nila? Kung isa lang ang gospel, anong klaseng gospel ang gi-preach ng 12 apostle kay wala man sila kaintindi sa kamatayan ni Jesus Christ? Hindi nila naintindihan ang cross, ang kamatayan ni Jesus Christ. So, ibig sabihin, may ibang gospel sila. Iba ang gospel nila na gi-preach, iba kay Apostle Paul. Amen? Kaya, first of all, i-define natin ang gospel. I-define natin. Okay, I know, meron na tayong overview nito pero at least, maging maliwanag pa po sa atin mga kapatid. Tingnan nyo po, Romans 2:16. Romans chapter 2, verse 16. Chapter number 2, verse number 16. Chapter 2, verse 16. In the day when God shall judge the secrets of men by Jesus Christ according to my gospel. Now take note, first of all, two things ating ma-learn dito sa verse na ito. Na mga kapatid, sa judgment day, especially mga kapatid, sa mga unbelievers, ang gamitin ni Lord na mag-judge sa kanila, gospel pa rin ni Jesus Christ. Ibig sabihin, pag ang tao, bago siya mga kapatid, itapon sa impyerno, ang ma-judge sa kanya is gospel of the Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, bago ang tao mag-justify, Lord, bakit mo ako itapon sa impyerno?
sasabihin ni Jesus Christ, sapagkat hindi ka naniwala sa aking gospel. Nagpadala ako ng gospel sa mundo at through this gospel, maligtas ka. Pero anong ginawa mo? Di ka naniwala sa aking gospel. Di ka naniwala sa aking ginawa. May paraan ako para sa iyo, para ka maligtas. Pero gumawa ka ng sarili mong paraan. That is why, mga kapatid, during the judgment, sinabi ni Paul, may gospel. Actually, hindi yun kay Paul na gospel. Galing kay Lord, binigay kay Paul. At sabi ng Bible, yan ang i-judge niya someday sa mga tao. In verse number 16, in the day when God shall judge the secrets of men by Jesus Christ, sabi ni Paul, according to my gospel. So number 1, ang gospel na ito, yun ang gamitin ni Lord na mag-judge sa tao. Pangalawa, sabi ni Paul, my gospel. My gospel. Bakit my gospel? Possessive. Okay? Ginamit niya na pronoun my. Because it was revealed. Bakit tinawag ni Paul my gospel? Because it was revealed directly to him by the risen Christ. Hindi ito ginamit ng 12 apostles na my gospel. My. Personal ba? Okay? Pero si Paul, giklaim niya, my gospel, specific para sa kanya. Bakit may? Sapagkat itong gospel na ito, hindi gireveal sa 12 apostles. Kundi exclusively, only, specifically, mga kapatid, only to Apostle Paul. Romans 16:25, tandaan niyo po yan. Romans 16:25, anong sabi doon? Alright? Romans 16:25. 16, verse 25. According to verse 25, now to him that is of power to establish you according to my, ginamit pa rin ni Paul, my gospel and the preaching of Jesus Christ according to the revelation. So take note, my gospel. So note, underline the word revelation, according to the revelation. Ano ang gireveal sa kanya? Underline the word mystery, of the mystery. Bakit siya tinawag na mystery? Because, sabi ng Bible, which was kept secret since the world began. Ang mystery, kaya nga sabi, pag mystery, ibig sabihin tinago, nilihim, sikrito. Yun ang definition ba ng mystery, unknown. Gidisclose, close. Hindi open. Kaya sabi ni Paul, ito na revelation, itong mystery na ito, gi-reveal lang sa kanya. Sapagkat ito nakatago since the world began. Kaya ang meaning po, mga kapatid, ng mystery, body of truths, keep secret since the world began. Intindihan nyo? Ano ang definition, Brad, ng mystery program? Body of truths, keep secret since the world began. Truth ito, nakatago mula pa, Brad, sa kapanahunan. Okay? Sikrito. Prophecy program is, Brad? Body of truths revealed since the world began. Opposite po ang prophecy sa mystery. Hello? Ang mystery opposite sa prophecy. Ang prophecy opposite sa mystery. Ang prophecy gireveal since the world began. Mystery nakatago since the world began. Puro sila since the world began. Ang kaibahan lang, prophesied, revealed yung isa keep secret since the world began. Nakuha niyo po? Amen? So I hope maliwanag yun sa atin, but ang prophecy program at saka mystery program. And take note, itong mystery program, sabi ni Paul, gireveal sa kanya by revelation, mga kapatid, and keep secret since the world began. Alright. Ano pa? Galatians chapter 1, verse number 11. Galatians chapter 1, ito yung connection ng Romans chapter 16, verse number 12.
Galatians chapter 1. 11 and 12, chapter 1, verse 11 and 12. But I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not, take note, after man. Hindi galing sa tao. Bakit po? Verse 12, for I neither received it of men. Hindi ko ito natanggap galing sa tao. Neither was I taught it. Hindi din ako tinuruan. But by the revelation of Jesus Christ. So based dito, napakaliwanag na direct ang revelation ni Lord. From Jesus Christ, direct to Paul. Amen po ba? So sino ang nag-reveal sa gospel? It is the Lord Jesus Christ. Ano ang gospel ni Paul? Hindi siya tinuruan ng tao, hindi siya natuto galing sa tao, hindi pinasa sa kanya galing sa tao, kundi direct revelation from Jesus Christ to Apostle Paul. Ibig sabihin, hindi siya tinuruan ng mga 12 apostles o kung sino pa. But the Bible says, but by the revelation of the Lord Jesus Christ, mga kapatid. Okay, now tanong, what gospel? Of course, alam na natin. What gospel ang gina-refer ni Paul? My gospel, the gospel that I received, which was preached of me, is not after man. Ano nga gospel? Of course, walang iba. 1 Corinthians 1 to 4. Amen? Okay, 1 Corinthians 1 to 4. Okay, balikan lang natin. Parang nakaadaan na tayo, pero para sa benefit ng iba, balikan natin ito. So at least maliwanag. Maliwanag sa kanila, maliwanag sa ating lahat kung ano ang gospel ni Paul at ano ang gospel ng 12 apostles. Gina-differentiate natin. So tandaan natin, ang gospel na ito ay hindi tinuro kay Paul, hindi gipasa kay Paul ng mga 12 apostles, but ang gospel na ito, direct revelation from Jesus Christ. Verse 1, chapter 15, verse 1, 1 Corinthians, moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received. Ito ang gipreach ni Paul, at ito din po ang tinanggap ng mga Corinthian believers, at ito din po yung tinayuan nila, wherein ye stand, tinayuan nila. Ano pa? Ito ang gospel gideclare ni Paul, ito ang gospel gipreach ni Paul, ito ang gospel tinanggap ng mga Corinthian, at ito din po ang gospel tinayuan nila. Ano nangyari? Verse number 2, by which also ye are saved. At ang gospel din po ito ba, na gospel, ito din ang nakasave sa kanila. Gipreach sa kanila, natanggap nila, gideclare sa kanila, tinayuan nila, at naligtas sila. Past tense po, by which also ye are saved. Amen. Naligtas sila. If ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. Verse number 3, for I delivered unto you first of all. Ito yung content ng gospel. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that, verse 4, he was buried, and that he rose again on the third day according to the Scriptures. Now, tandaan natin mga kapatid, hindi tayo masyadong critical pag mayroong tinatawag na word na receive. Kasi Paul nagamit ng word na receive. Gitanggap. So, dapat tandaan natin, proper lang ang ating pag-explain. Hindi tayo dapat mag-despise. Anong receive? Unbiblical yan. Wala yan sa Bible. Mali. Kaya baka babalik sa'yo. Sabihin, pag Bible reader yung sinabihan mo, paano kung may nabasa ako na word na receive na ginamit ni Paul? So, baka mabalik tayo, matrap tayo. So, dapat maliwanag. Si Paul nagamit ng word na receive. At dalawa dito, twice gimension niya. In verse number 1, sabi niya, moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received. So, may receive, mga kapatid, na gimension si Apostle Paul. And
Of course, andyan din sa verse number 3, "For I delivered unto you first of all that which I also received." So si Paul din ba, nag-receive din siya. Nag-mention siya na tinanggap ninyo. Verse 1, "At aking din natanggap," sabi ni Paul. So hindi masama may word na receive. Pero ang tanong, paano mo ma-receive? Amen? Paano mo ma-receive? Yun ba yung pag-pray mo ng sinner's prayer? Yun ba ang paraan na ma-receive mo ang gospel? Repeat after me, sinner's prayer, word for word. Yun ba? Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus. I acknowledge that I am a sinner. I acknowledge that I am a sinner. Oh. Yun ba? Hindi po. Ang receive dito, receive by faith. Kasi sabi ng Bible, ang salvation, mga kapatid, Ephesians 2:8, "For by grace, ye are saved through faith." So ang kaligtasan, regalo. So paano matanggap ang regalo? By faith. So explain mo, matanggap mo ang gospel by faith. Kaya hindi man item si Jesus Christ. Hindi man siya merchandise, hindi man siya bagay na tangible. Hindi siya bagay na tanggapin mo. By faith. Okay? Bongbong Marcos is our President of the Republic of the Philippines. The 17th President of the Republic of the Philippines. Anong himuon mo? Magsilingday ka, "Bongbong Marcos, tatanggapin kita sa aking puso bilang aking presidente sa aking buhay." Hindi. Factual yan. Si Presidente Marcos, president naton. So, i-accept mo siya by believing na siya ang iyong president. Hindi natanggapin mo siya sa iyong puso para maging presidente. Hindi po ganon. So, maliwanag. Ang gospel, by believing. No? You believe. Anong i-believe mo? What is the gospel? Christ died for our sins, was buried, and rose again on the third day. So tandaan natin, ang gospel, ipaliwanag mo ang elements ng gospel. Take note, Brad. Hindi matawag na gospel kung burial lang. Hindi matawag na gospel kung death lang. At hindi din matawag na gospel kung walang resurrection, kung resurrection lang. Kasi ang gospel, matawag lang na gospel with death, burial, and resurrection. So dapat tatlo po yun, mga kapatid. Ang elements ng gospel, tatlo: death, burial, and resurrection. Kaya dapat i-explain mo properly, mga kapatid. Okay po, amen? Okay, Christ died for our sins. He was buried and rose again on the third day. So that is the gospel of the grace of God. So, i-explain mo yon na ito yung gospel of the grace of God. At ito yung gospel sa ating panahon ngayon na makasave sa atin. Ito yung paraan na binigay ni Lord para masave tayo sa ating panahon ngayon. The gospel of the grace of God. Hello, amen. Ano po yan ibig sabihin? Anong ibig sabihin ng gospel of the grace of God? Salvation by faith alone. It is the finished work alone, apart from laws, apart from works, and apart from rituals. It is clear, it is complete, and it is glorious. So yun po ang ating gospel. Ano ang sinabi ni Paul? Acts 20:24, "But none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I received of the Lord Jesus, to testify the gospel of the grace of God." So ano yung na-receive ni Paul? At ano yung intention ni Paul na to finish the course? Ano ya? To testify the gospel of the grace of God. So maliwanag masyado, very complete, Brad, yung sinabi ni Paul, to testify the gospel of the grace of God. First time na mention ni Paul yung gospel of the grace of God doon sa book of Acts 20:24. So the same gospel na ating dapat i-testify ngayon sa ating panahon. So take note, ano po yan? Salvation by faith alone, in the finished work alone of the Lord
Jesus Christ. Now, this afternoon, did the 12 disciples understand, mga kapatid, that during Christ's earthly ministry, naintindihan ba nila yung itong mga bagay na ito? Okay? Sabi ng Bible, balik tayo sa Luke chapter number 18 kanina. Luke chapter 18 verse 31. And 32, and then he took unto him the 12, and said unto them, Behold, we go up to Jerusalem, and all things that are written, ibig sabihin si Jesus Christ, gi-count niya, gi-quote niya ang prophecy. Ibig sabihin, sabi niya, nakasulat na po ito, that are written by the prophets, prophesied na, concerning the Son of Man shall be accomplished. He was referring to himself. Anong gawin sa Son of Man? Verse 32, for he shall be delivered unto the Gentiles, and shall be mocked, and spitefully entreated, and spitted on, and they shall scourge him, and put him to death, and the third day he shall rise again. So ang tanong again, the 12 did not understand that during Christ's earthly ministry. Wala nila ito naintindihan. No? It's very clear, mga kapatid. Anong sabi ni Jesus Christ? He would be delivered, He would be mocked, He would be crucified, and He would rise again. But anong sabi ng Scripture, verse 34? And they understood none of these things. Amen? Kaya, kung may tao ngayon na magsabi na ang preaching sa 12 disciples at si Paul na preaching, the same lang, yung tao na yan ba, hindi nag-aaral ng Bible. Ang gospel ng 12 apostles at gospel ni Paul, the same lang. Diyan ka na makakonclude, mga kapatid, na hindi nila naintindihan ng Bible. Katulad sila ng 12 apostles. Kay bis sa ating binasa, ang 12 apostles, di nila naintindihan ang cross. Di nila, wala silang knowledge about sa gospel ni Paul, nag-preach. Tanong, kay pastor, ano ang kanilang gospel? Ano ang kanilang gospel? They understood none of these things. Why? Because at that time, the cross was not being preached as good news. It was not yet revealed as the basis of justification by faith alone. Bakit? Kasi that time pala, ang cross, hindi pa gi-preach. Wala silang idea about the cross. Ano ang meaning sa cross? Ano ang meaning sa kamatayan ni Jesus Christ? Hindi pa open sa kanila kung ano ang gospel of the grace of God. Diyan pa tayo? Hindi yun ang basis ng justification, ang cross. Hindi natin masabi by faith alone. Now, tanong, what were they preaching then? So, ano ang kanilang gi-preach? Kasi di pala nila naintindihan ang gospel. Ang gospel na natanggap ni Paul. Ang gospel na gi-refer ni Jesus Christ about Himself. Atras tayo konti. Luke chapter 9, verse number 6. Luke chapter 9, verse number 6. Luke chapter 9, verse 6, and they, the 12, and they departed and went through the towns, preaching the gospel, and healing everywhere. So nabanggit po dito na itong 12 disciples, nagsialisan sila, humayo sila, nag-spread out sila,
They went to the towns, to the cities. Anong ginawa nila doon? Sa mga towns and cities, preaching the gospel. So may gospel din sila. Pero kasama doon sa gospel, healing everywhere. Healing everywhere. Now, anong klaseng gospel? So they preached the gospel. Matthew chapter 4 verse 23. Para maklaro natin ang gospel na kanilang gi-preach. Matthew 4:23. I would like to ask all the ladies to please read 4:23. Chapter 4 verse 23. Chapter 4 verse 23. Ready? Read. Alright. Now take note, si Jesus Christ ito. Nag-preach si Jesus Christ about gospel. Ano nga klase nga gospel? Sabi ng Bible, and Jesus went about all Galilee. Nag-ikot-ikot si Jesus Christ sa Galilee. Nagturo siya doon sa mga sinagog. Ano yung mga sinagog? Anong sinagog? Simbahan ng mga Hudyo. Kung sa Muslim, meron silang mosque, ang sinagog, counterpart. Equivalent ang sinagog sa mosque. So lahat na nasa sinagog, mga Hudyo. Nag-preach si Jesus Christ doon. At ano ang kanyang content sa kanyang preaching? At sabi ng Bible, doon sa Galilee, and teaching in their synagogues, and preaching the gospel of the kingdom. So, na-mention po dito ang gospel. Anong klaseng gospel? Gospel of the kingdom. So, dito pa lang makakonclude tayo na hindi lang isa ang gospel. Si Apostle Paul, nag-mention din po ng gospel. Pero anong klaseng gospel? Gospel of the grace of God. Acts 20:24. Dito, gospel of the kingdom. Ang gi-preach ni Jesus Christ. Sa gospel of the kingdom, anong kasama, Brad? May kasama, preaching the gospel of the kingdom and healing all manner of sicknesses or sickness and all manner of disease among the people. So ang gospel of the kingdom, madali lang po ma-differentiate, kasama po sa gospel of the kingdom, healing and signs and wonders. Okay. Dito po, chapter 9 verse 35. Si Jesus Christ po yan. Ito naman, ang 12. Matthew chapter 9 verse 35. Mga lalaki, verse 35, ready, go. Alright, so si Jesus Christ pa rin ito, no? Na nag-preach siya doon sa mga villages at sa mga synagogue, the same, almost, okay? Similar sila kanina doon sa ating binasa sa chapter 4, verse 23. Dito pa rin si Jesus Christ, He went to villages and synagogues, preaching the gospel of the kingdom, healing every sickness, every disease among the people. Chapter 10 verse 5, mga lalaki pa rin. And verse number 6, 5 to 6. Chapter 10, 5 to 7. Ready? Go. Verse number 10, 8.
Amen. So thank you. So ito po yung si Jesus Christ, ang 12 disciples, inutusan ni Jesus Christ, the same pa rin. Now by the way, di tayo ma-confuse. Ang kingdom of God and kingdom of heaven, the same lang. Okay? The same lang yan sila. Gigamit lang interchange, kingdom of heaven and kingdom of God. The same lang. Dito, kingdom of heaven ginamit. At sabi ng Diyos sa kanila, sabi ni Jesus Christ, huwag kayong pumunta doon sa mga Gentiles or sa city of Samaritans. Huwag kayong pumasok. But go rather to the lost sheep of the house of Israel. Doon lang sila, ang kanilang concentration sa mga Jewish people, Jewish community. Verse 7, pagdating nila doon, sabi ni Jesus, as ye go, preach saying, the kingdom of heaven is at hand. Alright, ano pa? Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, and cast out devils. So tanong, ano ang message sa kingdom of God? The gospel of the kingdom. Ano ang message sa gospel of the kingdom? Kung ang gospel of the grace of God, ang message is about the death, about the burial, about the resurrection of Jesus Christ. Ang gospel of the kingdom, ano naman ang message? Amen? So, dapat familiar tayo dito. Dapat kabisado natin. Pag sinabi mo, Brad, na gospel of the kingdom, dapat alam mo ano ang message sa gospel of the kingdom. Number 1, Jesus Christ is a prophesied Messiah. So si Jesus Christ, the kingdom is at hand. Sino itong kingdom is at hand? Andiyan na. Si Jesus Christ kasama na nila. Pinanganak na. Dumating na. Kaya sabi niya, kingdom is at hand. Thy kingdom come. Is at hand. Andiyan na si Jesus Christ, Messiah. Ang gawin ng mga Hudyo, magtiwala na lang sila. Tanggapin nila si Jesus Christ na yun na yung Messiah. Yun ang gospel sa kanila. Jesus Christ, they have to receive and accept and believe that Jesus Christ is the promised Messiah. Tandaan natin, yun ang message sa gospel of the kingdom. Sunod, Israel must repent. Kaya, repent. May mensahe, Brad. Repent. Kasama doon ang repentance. Kailangan nila mag-repent. Oh. Ano pa, mga kapatid? Okay? So, ito yung kingdom. Kailangan sila mag-undergo ng water baptism. Yun ang message doon sa gospel of the kingdom. Okay? So, yun po ang message. Tapos, ano pa? There is confession of sins. There is confession of sins. They must confess their sins. Oh? Israel must repent. So, ito. Bakit ito? Bakit ganito ang message sa gospel of the kingdom? Kasi ang gospel of the kingdom, rooted siya, Brad, sa prophecy. Nakakunik siya sa prophecy. Doon pa lang, malayo pa, Brad, Genesis pa lang, nakaprophesy na that there is a seed of a woman which nag-refer kay Jesus Christ. Acts chapter 3 verse 21. Acts chapter number 3 verse number 21. Chapter 3 verse 21. Whom the heaven must receive until the times of restitution of all things, which God hath spoken. Take note, which God hath spoken by the mouth of all his holy prophets since the world began. So ito po yung prophecy. Future na prophesy na. Sino nag-prophesy? Sino yung nag-prophesy? Sabi ng Bible, by the mouth of all his holy prophets. So since the world began, doon pa lang sa Eden, Brad, naka-prophesy na someday may seed of a woman. And that is the fulfilled, Brad, doon po sa Galatians chapter number 4.
verse 4, verse number 13. Okay? So, ito na prophecy, yung gospel kingdom, it was number 1, directed to Israel. It was accompanied by signs, and it is operated with the prophetic program. Okay? So, kaya, malaman mo, Brad, na yan po ay gospel of the kingdom, it's because kasama ang mga signs and wonders. Pag may mga healing na gani, may mga raising the dead, may mga casting out of devils, Brad, automatic po yan, that is the kingdom or the gospel of the kingdom. Hindi po yan gospel of the grace of God. Hello, amen? Ano ang kasama, Brad? Ano ang elements? Sa gospel of the kingdom, may healing, may casting, may raising the dead. Kasama po yan sa message ng gospel of the kingdom. Wala yan, hindi yan separate, kundi inseparable po yan. Okay? There are 2 programs, 2 messages, and 1 Bible. Kaya, dapat maintindihan natin as Christians, kaya dapat tayo mag-apply po ng rightly dividing. Amen? Para makita natin ang distinction. Hindi natin masabi ang distinction or ang contradiction. Ang ating tingnan, distinction. Ano ang kaibahan nila? Kaya kung hindi natin makita ang kaibahan, ang distinction sa kanila, makakonclude ka na contradict ang Bible. Bakit si Jesus Christ, iba ang preaching niya na gospel? Bakit si Apostle Paul, iba ang gospel na dala niya? Saan ba tayo maniwala na gospel? Yung kay Jesus Christ na gospel o kay Apostle Paul? Kaya ang mga tao, magsabi nila, sino bang mas powerful? Si Jesus Christ, si Paul? Sabi nila, siyempre si Jesus Christ. O kaya dito ta kay Jesus Christ na gospel magtuman. Hindi si Paul, kasi Paul tao lang na. Si Jesus Christ, Kristo siya eh. Kaya mas powerful siya. Therefore, ang gospel ni Jesus Christ, yun yung sundo natin. Ayun ang resulta, Brad, pag wala tayong rightly dividing. Amen, church? Kasi ang labas, makonfuse. Kaya may dalawang gospel. O, sa ating panahon ngayon, kaninong gospel ang sundin natin? Kay si Christ, iba. Kay Paul, iba. Mga kapatid, walang contradiction. I-define lang natin. Ilagay lang natin sa tama. Amen? Kaya yun ang kaibahan, kagandahan ba sa rightly dividing. Kaya mawala yung confusion natin. Okay? Kaya itama lang natin mga kapatid. Now, okay? The gospel of the kingdom preached by Jesus Christ and the 12 apostles. Okay, tandaan nyo ito mga kapatid. Si Jesus Christ at ang 12 apostles, ano ang kanilang gospel? Gospel of the kingdom. Okay, tandaan nyo ito. Number 1, dali lang ma-identify. Sino ang audience nila? Okay, walang iba. Ilagay nyo sa isip. Pag si Jesus Christ at 12 apostles, automatic ang audience nila, Israel. Israel ang kanilang audience, Brad. Israel ang kanilang audience. Pangalawa, kanino nakafocus ang gospel of the kingdom? Anong focus? Ang answer, earthly program. Earthly program. Kaya mag-pray. Na-notice nyo, Brad, sa tanan na teaching ni Jesus Christ, nagturo siya Matthew chapter 6 about sa prayer. Anong sabi niya? Thy kingdom come, thy will be done. Nung namatay ang kriminal, ang kawatan sa cross, anong prayer sa kawatan? Lord, when thou comest unto thy kingdom, remember me when thou comest unto thy kingdom. So itong kawatan, Hudyo ito, ang mindset niya, kingdom. Hindi heaven. Kingdom, sabi niya, Lord, isama mo ako sa iyong kaharian. Bakit kaharian? Kasi Hudyo siya. Ang programa ng Hudyo, kingdom. Hindi heaven. Nakuha niyo, Brad? Oh. So, take note, ang teaching ni Jesus Christ, nag-focus, Brad, earthly. 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 Hindi heaven. The same sa 12 disciples. Nakuha nyo? So, take note, earthly program. Ang kanila, sa mga Hudyo, earthly program. Nakadesign sila. Earthly kingdom.
And then, confirm. Confirm by what? Paano sila ma-confirm? Confirm by signs and miracles. Ma-confirm sila na sila ay tinawag, pinadala na apostles ni Jesus Christ through signs and wonders. Kaya huwag kang magtaka, bakit may mga healing? Bakit may mga cast out of devils? Kabantay mo, Brad? Si Peter, nag-ayo, Brad, sa pamagitan ng kanyang anino, sa kanyang shadow, gumaling ang lahat. Lahat na madaanan ni Peter at madaanan ng kanyang shadow, gumaling sa kanilang sakit. Kasi part po yan, mga kapatid, ng kingdom program. May mga healing of diseases. May mga healing of diseases, illnesses. Kaya yung Pentecostal, kung titingnan mo, Brad, biblical ang kanilang ginagawa. Pag sinabing biblical, nasa Bible. Ano ang Pentecostal? Ga-practice ng healing. Ga-practice ng mga miracle. Eh, di ba yung pangalan? Miracle Life Church. Papunta before Ilade, merong natawag Life Miracle. Oh. Maraming mga churches ga pangalan ng miracle. Ga-practice ng healing. Ga-practice ng speaking tongues. At marami pa. Kasi para sa kanila, applicable pa itong mga bagay na ito. They thought na until now, itong healing, casting out devils, mag-raise ng patay, akala nila kasama pa ngayon, applicable pa ngayon. Ang di nila alam, Brad, na ito na gospel ay naputol na-cancel na, nawala na, kailan, Brad? Doon sa cross. Natapos ang gospel of the kingdom. Saan natapos? Doon sa cross. Na-abolish ang gospel of the kingdom. Nag-stop ang gospel of the kingdom. Doon sa cross, nung namatay si Jesus Christ. Therefore, iba na ang ating gospel ngayon. Kaya kung di ka, Brad, mag-study sa rightly dividing the word of truth, ma-confuse ka talaga. Akala mo, yung kay Jesus Christ na teaching, 12 apostles na teaching, yun ang i-adapt mo at i-practice mo ngayon. Until ngayon, kahit namatay na si Jesus Christ. At yun, maraming mga churches, especially yung mga sa Pentecostal, o tanungin mo yan sila Brother Jason, sila, Charlene, di mawala-wala. Ako, nakasimba ako sa simbahan ni Ate Bibing. Elementary pa ako, grade 6. Mula grade 5, grade 6, isama-sama niya ako. Kasi doon ako nakatira sa kanila for 1 year. Puri square sila. Puri square, ano lang yapon yung Puri Square Church? I don't know kung may idea kayo. Nakarinig kayo yung itawag ba 4 kantos? Abi ko 4 kantos, butilya lang na, Brad. May ara gali 4 kantos ng pangalan simbahan. I don't know, parang wala masyado ako nakarinig dito. Pure Square Gospel. Pero doon sa Bukidnon, marami. Pentecostal pa rin sila. Oh. Now, after na, tapos na mag-preach si pastor. Ang pinaka-highlight, after ng preaching, before sa prayer, final prayer o singing, Brad, wala. Healing session. Mag-invitation si pastor. Tanang may mga ginabatsyag dira, may mga sakit-sakit. Forward, dito. So, ang mga membro ba, siyempre may ginatrangkaso o ano bang mga sakit dira, magpila dito, maglinya. Tapos, isa-isa ni pastor. Prihan, in Jesus' name. In Jesus, blah, 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 in Jesus' name. In Jesus' name. Tapos, matumba ko na yun. Ganon. Tapos, sabihin nila, uy, nagpagsik na ko ba, nag-ayon ako? Okay yun. Kaya nahiling ko ni pastor. Tama lang yun ang simba ko. Kaya dito nahiling gid ko. Nahil ko. Walang simba, kapatid, na walang healing session. Di kumplito ang simba pag walang healing. Pre-over. Tapos iba, kakirig-kirig pa. Ang tanong, biblical yan. Kaya sa Bible. Biblical. Pero ang tanong, Brad, hindi dispensational. Pag sinabing dispensational, wala na sa aton dispensation, subong. Hindi na applicable sa aton panahon, subong. Kaya nag-abolish na, ginutod na, gindula na, dito sa cross. Kaya ka na nga gospel of the kingdom. Nakuha niyo?
Mark 16:16, parda siya diha. Believe and baptize. Ano brad? Maghikap sila sa mga mag-inom sila sa may mga hilo, di sila maano. Tagton sila sa mga manog, hindi sila maano. Kaya nga man, proof na nga sila pinadala nga apostol ni Jesus Christ. Ano pa? Of course, ang pinaka-common sa Pentecostal, brad, baptism. Di pwede, brad, di ka pwede nga di magpabaptize. Kay ilang i-emphasize, brad, Mark 16:16. Tandaan nyo na, pag Pentecostal gani, brad, hindi masiparit yan. Ang gamitin nila, Mark 16:16, Acts 2:38. Sasabihin nila, dili ka maluwas kung pagtuo lang. Dapat kagyod magtuo kang magpabautismo. Kay siling sa Bible, ang mutuo kang magpabautismo maluwas. Tuod, manggibad. Mabasa maginaton word for word. Amen? Pero yun nga rin, ang problema, kung biblical ka lang, tapos hindi ka dispensational. At tayo nung una, brad, na-confuse din ako. Sabi ko nga, oo nga, no? Naka-encounter ako Pentecostal, pati ako di ko kadipinsa. Ano hunta man nga arap maging sa Bible? Ngano ka mo mga baptist? Sige ka mo wali, pagtuo lang, Episo 2:8. Ngano dito ka mo mag-focus sa Episo 2:8 kang nibi? Ano gali ning Matthew 60, Mark 16:16? Anuhon mo ni? Di mo magpati sini. Ngano ni sa Bible? Siling ko, no? Mabasa magidato ang mutuo magpabautismo maluwas. Anuhon mo na nato? Naapag sa binuhatan, 2:38. For the remission of sin. Muna, brad, salamat kita nga nasolve na ka problema kung pinaagi sa dispensation. Amen. Praise the Lord. Simple lang ang sabat. Kung maka-encounter mo Pentecostal mo sina, simple lang, brad. Nagpati ko sina. Nagpati ko na sa Bible ang healing. Nagpati ko nga ara sa Bible raise the dead. Gapati ko sa Bible, brad, nga ano? Ano pa? Ano, brad? Si Jesus Christ ang Messiah. Gapati ko, brad, nga ang baptism makaluwas. Para anong sugpon? Anong karugtong? Anong iadagdag nyo? Pero, brad, hindi na yan para sa ating panahon ngayon. Yes, agree ako sa iyo, brad. Kasi idiin na nila. Hindi ka mapati sila. Masili ka, di ko mapati sila. Kay iba na gani ka ron. Brad, di matapos, magbais ka mo. Kay pag mag-ano ka ba nila, di ko magpati sila. Kay di na para sa aton karon. Tapos i-insist mo po yan, magapati siya. Gisiyon na natin yung Bible, kaya di ka magapati. Yung mga tao nga muna. So, dapat hindi muna. So, brad, gapati ko muna. In fact, paano yung i-solve? Nga may araman sa Bible, in Jesus' name na baptism. Ngayon, tanungin, anong baptism ang para sa atin ngayon? In Jesus' name o in Trinity? Kay may itawag na oneness. Na ang baptism nila in Jesus' name, di sila magamit ng baptism in the name of the Father, in the Son, and the Holy Spirit. Sila nila, hindi. Kaya ang baptism nga proper in Jesus' name. Bigyan ko ka ng verse na in Jesus' name ang baptism. Ginamit ng mga apostol. Paano ka ngayon? Paano mo na Sabi na, anong baptism mo? In Jesus' name? O in the name of the Father, the Son? Trinity. Sabi ka, siyempre, Trinity. Paano ko makabasa ko in Jesus' name? Mali ang imo Trinity. Paano mo yan i-reconcile ngayon? There. Sabihin nila, mali yung baptism mo. In Jesus' name, mali yung Trinity. Sunod na lang yan na topic. Amen? Yan ba tayo? So church, dapat alam natin. Okay? Alam natin ano ang gospel. Ano ang kingdom gospel? Kingdom gospel. The earthly kingdom confirmed by signs and wonders, rooted in prophecy. So ano sa atin ngayon? Okay? Ano ang gospel ni Jesus Christ at 12 apostles? Tandaan niyo po, gospel of the kingdom. Anong ikalawang gospel?
Gospel of the grace of God. At yun yung ating gospel sa ating panahon ngayon. Sino ang preacher? Isa lang. Si Apostle Paul. Take note, mga kapatid, dalawang klase ang apostle. 12 apostle and Apostle Paul. Okay? Hello, amen? Kumbinsido tayo ha? Si Apostle Paul hindi na member sa 12. Baka nasa isip mo ngayon na si Apostle Paul na member sa 12, hindi din siya gi-replace kay Judas. Iba ang gi-replace kay Judas, hindi si Paul. Kaya huwag mong sabihin na ang 12 apostle ay 12 gyapon. Hindi. By the way, sino ang nag-replace kay kay Judas? Matias. Oh, di ba nagkaslat sila? Tapos nag-fail doon sa kay Matias. Siya ang ga-replace doon sa kay Judas. Alisin nyo, baka ang isip nyo, si Paul ang gi-replace. Mali po yun. Okay? Hindi siya. Separate si Paul sa 12. Independent si Paul. Kaya special si Paul. Iba ang kanyang ministry. Maliwanag, amen? So, pag sinabi, may mga pastor magsabi, Brad, nakikinig pa tayo, Brad? Pag magsabi sila na dapat apostles' doctrine ang ating sundin ngayon, anong isagot nyo? Dapat mag-stick ka sa apostles' doctrine. Dapat ang di tayo mag-change ng doktrina. Ang apostles' doctrine, yun ang ating doktrina ngayon. Di tayo mag-adapt ng ibang doktrina. Kaya kung mag-adapt ka ng ibang doktrina, kulto yan. Dapat apostles' doctrine. Ganon ba? Ang tanong, sinong apostol? Amen? Sinong apostol? Tanungin nyo. Kasi dalawang grupo sa apostol. 12 apostol at si Apostle Paul. Okay? Pag sinabi nilang, ay siyempre 12 apostles, Brad, alam mo na. Ang ating sundin, siyempre, meron pa bang ibang apostol? 12 apostles. Ganun ba? 12 apostles. O sige, iyon ba ang ating sundin ngayon na doktrina? 12 apostles? Siyempre! O ngayon, sige, basahin natin ang Acts 2:38. Kung 12 apostles, sino nag-preach, Brad? O Peter, sige. O. Sige. Oo. 38, basahin natin. Okay, 12 apostles, si Peter, pinakasikat mo ni si Peter. Pinakasikat. Amo man din ang leader sa 12 apostles. O siya man na nag-preach dito. O sige, tingnan natin. 38, basahin natin. Ready, go. Then Peter said unto them, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Anong preaching ni Peter? Kamo maghinolsol, kag magpabautismo para sa ngalan ni Jesus Christ, o in Jesus name pa nga baptism. Aron, mapasaylo ang inyong sala for the remission of sins. Pagkatapos, that's the time pa nga, makabaton sila sa Holy Spirit. Now, kung 12 apostles, Brad, tanong, sige, 12 apostles, si Peter nag-preach. Yun ba ang preaching mo ngayon? Ikaw na pastor, yun ba ginawali mo karon, Brad? Nga mo, pabautismo ka, maghinulsol ka, o magpabautismo para marimit, mapatawad imong sala. O tanungin mo yung pastor. Sige, 12 apostles, si Peter nag-preach. Nagwali siya nga kailangan mo pabautismo para in order makareceive ka sa Holy Spirit, Holy Ghost. Pangalawa, para mapatawad ang aton sala. Tanungin mo, Brad, amo ba na ang preaching karon? Amo ba na, pastor, ang imong gi-preach karon? Gatunlo ka ba nga kailangan mabaptize para mapatawad ang sala? Kailangan ka mabaptize para madawat mo ang Holy Spirit? Hello, amen? Nakuha nyo? Kaya dapat, mga kapatid, may knowledge tayo dito. Kaya kung wala, at walang knowledge ang pastor, ang gawas na ganyan, mix-mix. Mixing. Hindi pa ito, Brad, hindi pa ito gospel of the grace of God. Kay kasama pa, tingnan nyo, ikita yung kaibahan. Sa kay Apostle Paul, Ephesians 1:13, kailan mo ma-receive ang Holy Ghost? After you believe, after you trust the gospel of your salvation, sabi ng Bible. Nag-require ba ng baptism?
Believe and trust lang, Brad, di ba? Tapos automatic, sealed ka na with the Holy Spirit of promise. Si Peter, hindi. Kailangan ka mabaptize bago ka pa makareceive ng Holy Ghost. Paano mo sabihin ngayon na isa lang ang gospel? Sundin natin ang apostles' doctrine. Amen? Ang tanong, Brad, kinong apostol ang sundin mo? O 12 apostles? Dapat yun ang dapat consistent ka. Kung apostles' doctrine, Brad, dapat yung Acts 2:38, i-apply mo ngayon. Inconsistent ka, sabihin mo, 12 apostles, tapos nagwali ka, Ephesians 2:8 and 9, pagtuo lang, makaluwas, walay bautismo, walay mayong buhat. Tapos karon igipatihan mo, Acts 2:38, inconsistent. Hello, amen? Wala, mga kapatid. Kaya dapat tayo, hindi lang din tayo but enough na member lang. Dapat may knowledge tayo. Para tayo mismo, ma-detect natin ba, ano ba? Ma-identify natin ano ba ang gospel na hindi para sa atin at ang gospel na para sa ating panahon ngayon. Kasi pag hindi gani, Brad, problema. Problema again. Maraming mga churches ngayon na mixing, Brad, ang teaching. Mixing. Ang tawag na MUD. Mix up doctrine. Doctrine, dito sa 12 apostles, gi-apply sa ating panahon ngayon. Ang doctrine ni Paul, gibalik dito sa Old Testament. Ang Old Testament na teaching, before the cross, gibutang after the cross. Ang after the cross na teaching, gibutang before the cross. Wala, ganun. Parang mga politician. Pag BBM ta. Pagka 2028, ay sarata, Duterte ta. Oh. Ngayon, mga kapatid, anong nangyari ngayon nung nag-declare si Sara Duterte? Talagang matalino si Sara. Nag-declare siya earlier na mag-run siya ng president. Okay. So ngayon, kay may impeachment, mga kapatid, para sa kanya. So na-anticipate niya. So ngayon, ito namang mga banwigon, ang tawag, banwigon. Ano na sa Ilonggo man? Naguyod-guyod lang bala. Oh, mga balimbing. Oh, karon ba alanganin na sila magpirma kay pirmahanay man sa vote ka ba for Sara against Sara dito sa impeachment. So karon pag declare ni Sara, tapos nakita nila ang rating ni Sara taas, uy, delikado ta. Kay kumupirma ta diri pabor sa impeachment ni Sara, tapos nagdaog si Sara, ay tingkuling gid kita. Amo na nga daw galanganin na sila subong. Okay, siyempre, kahit matandaan sila, nga kinig ang mga congressman, nagpirma ni against pabor sa impeachment ni Sara. Dito mga tao, halimbawa, mag-run sila senador, tapos markado na sila sa mga tao, ini nga senador, kaya nagpirma ni Santo against ni kay Sara, hindi tani butuhon. So kamano sila, tagilid sila. Sila karon, alanganin na sila. Siya daw, mabuto o hindi? Hindi, mabuto. Oh, gamo na sila karon. Oh, alanganin na sila. Kay kabalo sila si Sara, biskat ano nila kabira, taas gyapon ang rating. So kung may chance mga abyan, magdaog si Sara 2028, tingkuling gid sila sigurado. Oh, posible balikan gina sila. Oh, mga kabyanan. So mo gyapon. Oh, so kita po dapat one stick kita dapat. Hindi nato pag i-mix mga auto, di kita daw politiko nga lumpat diri, kung sino utong sikat didto man, kung sino utong tagilid biyaan. Dapat hindi. Amen. Di tablan wigon. Dapat alam natin ang ating teaching, clear ang ating teaching. Kahit ginabas tayo, kahit na itag nila tayong kulto. Anong kulto? Nasa Bible ito. Maliwanag na turo. Clear na turo. Kung anong gospel ang para sa atin. Kaya di tayo mag-mind, di tayo magpa-apekto, di tayo magpa-intimidate sa mga tao na, bago lang yan. Anong bago? Nasa Bible, sabihin mong bago? Bago sa paninig mo. Bago sa pandinig mo, pero matagal na sa Bible. Naunahan ka lang ng mali. Naunahan ka lang ng tradisyon. Kaya sabi mo, ang mga turo na yan, nila dyan, is mga bago. Mga kapatid, kaluoy ka lang. Kay Brad, natabunan ka lang ng tradisyon. Ayaw na makinig kay lagi na anda na. Ito na yung una. Ito na introduce sa Bible School hanggang lumaki. Hanggang bakit pa natin baguhin na ito na yung turo ng una pa, napatay na lang itong mga pastor.
Sorry gani, kaluluoy, napatay na lang, di nakita ang truth. Kaya ba tayo, amen? Praise the Lord mga kapatid, ang ating gospel. The gospel of the grace of God audience. Sino ang preacher? Apostle Paul. Sino ang audience? Jew and Gentile. Kanina si Jesus Christ at 12 apostle but exclusively. Ano na Brad? Israel. Pero kay Paul, iba. Dili exclusive sa Jew, dili exclusive sa Gentile, kundi Jew and Gentile. Equal. So walay pili ang iyang gospel. Mapa Gentile, mapa Jew, ikaw ang audience. Okay. Ano pa? Ano ang focus? Kanina, Brad, earthly kingdom. Jesus Christ and 12 apostles, earthly kingdom. Ito naman kay Apostle Paul, the cross and heavenly calling. The cross and heavenly calling. Yun ang focus sa kanyang, ano Brad? Kanya pong gospel. And received by faith alone. Received by faith alone. Take note, faith alone. Rooted in prophecy sa kay Jesus sa 12 apostles. Ito kay Paul, rooted in mystery. Keep secret. Keep secret. Yun po, mga kapatid. So, don't mix what God has distinguished. Ayaw paghalua kung ano ang gi-distinguish ni Lord. May ara siya distinction. So, more proof, they didn't understand the cross. Si Peter, mga abyan, okay, ano ang proof na wala naintindihan ni Peter kung ano ang ginahambal ni Jesus Christ? Matthew 16:22, please. Ladies again. Ano ang proof, pastor? Kaya may mga pastor nga hindi magpati, ay imposible, pastor. Hindi alam, 12 apostles, di nila alam ang kamatayon ni Jesus Christ. May mga tao nga i-insist nila na hindi daw alam, ay imposible daw na hindi alam ng apostles about the death of Jesus Christ. But tingnan nyo po, Matthew 16:22. Matthew 16:22. and 23. Ladies, kindly read. Go. Okay. So kita mo, girebuke sa ni Jesus Christ. Verse 21 muna. Sabi ni Jesus Christ, 20, then charged he disciples that they should tell no man that he was Jesus the Christ. 21, from that time forth, began Jesus to show unto his disciples. Nagpakita po siya. How that he must go unto Jerusalem and suffer many things of the elders and chief priests and scribes, and be killed. Take note, and be killed. Describe ito sa kanyang kamatayan. So, gisabi ni Kristo na siya po sa kamay ng mga elders, mag-suffer siya, at sa mga chief priest, at sa mga scribe, at siya po'y patayin. Pero, sabi niya, and be raised again on the third day. Pero mamatay ako, pero after 3 days, ako po'y mabuhay muli. Anong sabat ni Peter? Verse 22, then Peter took him and began to rebuke him. Siya, Lord, hindi pwedeng mangyari yan. Hindi ka mamatay, Lord. Oh, yun ang ibig sabihin ni Peter. Then Peter took him and began to rebuke him, saying, be it far from thee, Lord. This shall not be done unto thee. Makita mo? Si Peter, hindi naniwala, hindi na convincing about sinabi ni Jesus Christ na siya po'y mag-suffer, siya'y patayin ng mga elders, sa scribes, mamatay siya, pero after 3 days, mabuhay siya muli. Pero anong response ni Peter? Nagalit si Peter. Oh, siya hindi pwedeng mangyari yan, Lord. Hindi pwedeng mamatay ka, Lord. So, ibig sabihin, wala gid siya kaintindi about the death of Christ.
and the resurrection of Jesus Christ. Hindi siya naniwala. Kaya paano mo sabihin ngayon na imposible, Pastor? 12 disciple, wala kaintindi, dili nila nabalaan na mamatay si Kristo? May proof po. Si Peter na ito, man. Ano pang masaklap? Tinawag siya ni Jesus Christ, Satan. Get thee behind me, Satan. Verse number 23. But he turned, atubang siya ni Jesus Christ, but he turned and said unto Peter, Get thee behind me, Satan, thou art an offense unto me. Grabe, sharp rebuke din ni Jesus Christ. Palayo sa ako, Satanas. Gitawag siya ba, Satanas, si Peter? Bakit po? Kasi girebuke niya si Jesus Christ. Hindi siya naniwala na si Jesus Christ totoo yung sinabi niya, na siya ay mamatay pero mabuhay siya magmuli. Ngayon sabihin mo nga, imposible, Pastor, 12 apostles, di nila alam about the death of Christ, about the cross, about the resurrection. Yes, di nila alam. Wala silang idea, di nga naniwala, gisabihan na. Kanina ba, 12, they understood not. None of these things, they understood not. Ito naman si Peter, hindi pa rin nakaintindi. Luke 24:41. Mga lalaki, please. Luke 24:41. Another verse. Luke 24:41. Luke 24:41. All right. Ready? Read. Okay. So ito na po yung resurrection ni Jesus Christ. Okay? Siya po ay nabuhay na magmuli, si Jesus Christ. Tapos, nagpakita siya sa kanyang mga disciples. Pero anong nangyari? Nung nakita siya ng kanyang mga disciples, and when he had thus spoken, he showed them his hands and his feet. Pinakita ni Jesus Christ ang kanyang butas ng kanyang kamay at paa. Na yun po ang proof na siya po ay na-resurrect. Yun pong dinaanan po, mga kapatid, ng pako. And when he had thus spoken, he showed them his hands and his feet. Pero anong nangyari? Verse 41, and while they yet believed not for joy, di sila naniwala, and wondered, he said unto them, have ye any meat? Ito, nabuhay na si Kristo, Brad. Na-resurrect na. Pero kahit nung na-resurrect na si Jesus Christ, di pa rin sila naniwala na si Jesus Christ yon. Siya yung Kristo na namatay at siya yung Kristo na nabuhay. Kita mo? Nabandaw na, Brad. Nakita na nila si Thomas. Sabi niya, Thomas, nakita namin si Jesus Christ the other week. The other week. Absent ba si Thomas? Nabuhay si Jesus Christ. Pumunta dito sa Jesus Christ. The following week, present na si Thomas. And then sabi niya, oh Thomas, lapit ka dito sa akin. Sabi ni Thomas, hindi ako maniwala pag hindi ko siya malapitan at hindi ko makita yung butas ng kanyang kamay at hindi ko matusok sa aking daliri yung kanyang tagiliran. Hindi ako maniwala. Kaya nung the following week, Brad, nagpakita si Jesus Christ. Sabi niya, Thomas, come here. At doon nga, mga kapatid, tapos nilapitan niya si Jesus Christ, tingnan mo ang aking kamay. Tingnan mo ang butas ng aking tagiliran, yung gibangkaw. Sabi niya, at gitas ni Thomas, mga kapatid, at sabi niya, my Lord and my God. Nagsabi na siya, my Lord and my God. Naniwala na siya. Pero nung sinabi sa kanya, nung sinabi lang, kaya nga ang tawag kay Thomas, the doubter. Kasi ang principle ni Thomas, to see is to believe. Di siya maniwala hanggat di niya nakita at hello, amen? Ito din, mga disciples, tinawag na, nagpakita na si Jesus Christ, they believe not. Mga kapatid. Okay? So, ating makita dito, proof that
They didn't understand the cross. Peter rebuked Jesus Christ for talking about dying. Ito naman, they were stunned at the resurrection. Nag-stun naman sila, mga kapatid. Dito po sa chapter 2 po ng Book of Acts, anong ginawa po ni Peter, mga kapatid? Okay? Anong ginawa ni Peter? Gi-accuse niyang Israel. Bakit nila pinatay si Jesus Christ? So di talaga nila naintindihan. Okay? You do not hear Christ died for your sins. Believe and be justified. Wala yun sa kanila. Okay? So, makita natin dito, because the message was later revealed to Paul. So, ang gospel of the grace of God, kay Paul lang talaga giribel. Ang message of the cross, kay Paul lang giribel. Wala sa 12 apostles. Amen? Kaya din nila naintindihan. Paul says plainly, the gospel which was preached of me is not after man, but by the revelation of Jesus Christ. Meaning, he didn't learn it from Peter, he didn't get it from the 12, he received it from the glorified Lord from heaven. And that revelation forms the foundation of the body of Christ today. Now, why this matters? Bakit importante ito? Na kailangan nating malaman, Brad, ma-distinguish ang two gospel. The gospel of the kingdom and the gospel of the grace of God. Importante ito, Brad, mag-matter ito. Kasi pag hindi po natin maintindihan, ang resulta, i-blend natin, i-mix natin. I-mix natin ang dalawa. Ano ang dalawa? Kingdom and mystery. Grace and law. I-mix mo ang grace at saka ang law. Kaya nga, Brad, sa aming mga bisita ngayon, baka magtaka kayo, pero based sa Bible, Brad, ang tithing na-abolish na. Kasi ang tithing is part of the law. Kailan natapos ang law? Kailan na-abolish? Doon sa cross. May isa kong kaibigang pastor. Pastor, ikaw daw ay hindi naniniwala ng tithing. Sabi ko, mali. Naniniwala ako ng tithing. Bakit mo sabihin hindi ako naniniwala? Nasa Bible yan. Ay, hindi ba ibig sabihin ba, wala naman ako mag-practice. Yun ang tama. Wala nag-practice. Pero naniniwala ako. Ang ibig sabihin, wala na kami mag-practice. Anong basis mo? Bakit ka wala nag-practice? Sabi ko, walang command sa New Testament na ang body of Christ mag-tithes. Number 1, ang tithing para sa Israel. Hindi tayo Israel, hindi tayo Hudyo. Lahat na sinabihan na mag-tithe, puro Israel yan. Never yan gikaman sa mga hindi Hudyo. Basahin mo sa Bible. Pangalawa, abolish na ni Jesus Christ ang law. Sabi niya, yes, part of the law. Pero wala may verse sa Bible na gipa-stop ni Jesus Christ. Sabi ko, meron. Anong sabi sa Galatians? Christ is the end of the law. Walang word for word na, hoy, stop tithing. Walang inana. Walang ganon. Pero yung principle that Christ is the end of the law. Si Jesus Christ ang katapusan ng kautusan. So, anong klaseng kautusan? Lahat na kautusan, including ang tithing. Kaya bakit mo siya sundin kung walang utos? Una, hindi ikaw giutusan. Pangalawa, gi-stop na ni Jesus Christ. Ano ang utos sa atin? Grace giving. Ang grace giving more than pa sa tithes. Kay more than ang gigawa ni Jesus Christ sa atin. Pwede mong 11, 15, 20. Kung gusto mo, 100%. Amen. Wala na siyang price tag, wala na siyang limit. Kaya ang ginabasihan ni Lord, your love for God, yung cheerfulness mo sa heart mo, yun ang basihan. Hindi na yung amount, hindi na yung 10%. Ikay balaod pa yan. Amen. Klaro ba? Oo. Now, show me, Brad, anong verse sa Bible sa New Testament? Nagikuman ang tithing. Malakay 3:10, Old Testament. Leviticus, Old Testament.
Pero Brad, I can show to you, Brad. Ano ang sabi ni Paul? Not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. So, dapat, ano ang basihan? Ano ang mag-dictate sa ating pagbigay? Hindi 10%. Ang mag-dictate, cheerful giving. Kaya pag cheerful giver ka, Brad, wala yun, maliit lang yung 10%. Minimum lang yung 10%. Pwede ka pa magbigay 20% kasi cheerful ka. Nakita mo, na-appreciate mo ang benefits sa grace ni Lord sa buhay mo. Kaya dapat ngayon, sa ating panahon ngayon, kaya hindi naman tayo under the law, under grace na tayo, dapat happy tayong magbigay. Kaya kasi ang tithing, ang Israel, Brad, pag di sila nagbigay ng kanilang tithes, di sila nag-anis ng tithes, curse, tunglo. Malakay 3:10, ye are cursed with a curse, for ye have robbed me. Kaya kung applicable pa yung curse na yun, baka ubos na tayo. Kaya di ba tayo makakomply 100% sa tithing? Sa kanila, obligado sila. They will feel it or not, happy sila o hindi, mga kapatid, they have no choice kasi balaod to. Pag di sila nagbigay, double curse. Pero sa ating panahon ngayon, wala na. Oh, grace, salamat kay Lord. Hindi na kasi ang heart na ang basihan at cheerful giver. Hello, amen? Kaya dapat ang simbahan sana na, Brad, ka-practice ng rightly dividing, dapat ba mag-increase ang ating giving, hindi magbaba. Kay grace giving na tayo. No, grace giving, wala nang limit, wala na doon. Hindi na tayo nakabasi doon. Hindi na tayo takot magbigay. Uy, baka itong luhon ako, hatag na lang ta kay malakay 310 ra ba? You are cursed with a curse. Why ta choice ini, hatag ta. Tapos, ubanan dahil sa mga pastor nga i-manipulate. Ala, kung di ka mo maghatag, tungluhon ka mo. O sige, ba-hospital ka mo. Tanawa, ang iyo tanang sweldo sa hospital, kulang pa kay kawatan ka. Ikaw, hadlo ka na lang. Bitaw, no? Basi tungluhon ta, way tamahimo sini. Namang, kanang atong nakuan diya, mang. Isipti ginamang, kay na. Bahala way ta sudan, di lang ta tungluhon, mang. Na tayo si kamang. Pero usahay, ang disadvantage po, minsan Christian, dahil wala nang curse, ga-relax. Dahil wala na rin curse, uli na rin maghatag. Na ano man noon? Imbis grace giving na nakuripot naman. Hello? Dapat hindi ta makuripot. Dapat karon mahimo pa tang giver. Kung giver ka sa tithes mo kapatid, dapat mas giver ka pa ngayon. Actually, ang tither mga kapatid, iba ang tither, iba ang giver. Ang tither, di yan giver. Ang tither, 10%, 10% lang. Pero ang giver, more than 10%. Yun ang giver. 30%, 40%, wala siya gabase sa amount. Yun ang giver, hindi tither. Marami ngayon, tither lang, ba't di giver? Kay hasta lang sa tithes lang. Sana hindi tayo tither, giver na tayo. Because si Jesus Christ ang ating example. He is the best giver. Amen? Siya ang lahat. No holds barred, mga kapatid. Lahat ibigay niya po sa atin. So anong tendency? Pag di tayo mag-aral ng gospel of the kingdom, gospel of the grace of God, wala tayong rightly dividing, i-mix natin mga kapatid, kingdom with grace, law with liberty, Israel with the body, and science with faith. So anong resulta? Confusion follows. Pag di tayo mag-apply ng rightly dividing, confusion ang resulta. Is water baptism required? For our salvation? No. Maliwanag. Wala tayo gapabaptize. Hindi din tayo mga kapatid hyper na wala tayong baptism. Yes, we believe na hindi requirement ang baptism for salvation. Pero requirement yan to show, to express your faith in God. That is a symbolic pictorial of the gospel. Kaya tayo ga-baptize ngayon because that is a symbol of the gospel. You died with Christ, you are buried, and then pag magtindog mo, that is a picture of your resurrection with Jesus Christ. Never for our salvation, but symbolic and pictorial, Brad, ang ating baptism ngayon.
Sa Old Testament, sa Gospel of the Kingdom, required kay kasama yon sa salvation nila. Sa atin, hindi. Because our gospel is the gospel of the grace of God, faith alone, trusting alone, the death, burial, and the resurrection of Jesus Christ. So wala na ang required water baptism. Should we expect signs? No. Are we building a kingdom on earth? No. Or proclaiming reconciliation through the cross? Right division brings clarity. Clarity brings stability. Stability brings joy. And this truth is not about diminishing the 12. It's about honoring God's progressive revelation. It's about recognizing Israel's prophetic program and the body of Christ mystery program. So take note, church, take note, dalawang program po. Prophetic program and mystery program. Diyan sa Bible. Okay. Both true, both biblical, but not the same. True, brad, ang prophetic program. Totoo, brad, ang body of Christ program, mystery program. Pero magkaiba po sila. The 12 preach the gospel of the kingdom of God, but not yet the gospel of the grace as revealed to Apostle Paul. And today, in this present dispensation, ano ang ating preaching, brad? We preach Christ crucified, we preach Christ risen, and we preach Christ resurrection. And that is sufficient. Consider what I say, Apostle Paul says, and the Lord give thee understanding in all things. 2 Timothy chapter 2 verse 7. Right division doesn't deny Scripture. It's every verse stand and it's every proper place. And when everything in its proper place, grace shines brighter than ever. Okay, amen? Kaya mga kapatid, dapat alam natin na meron pong magkaibang gospel na makasave sa ating panahon. Okay, or before the cross and after the cross. Before the cross, ang gospel na makasave na dapat nilang paniwalaan, brad, gospel of the kingdom. Pero after the cross, isa lang ang gospel makasave sa atin. Hindi yung another gospel, hindi yung everlasting gospel, iba yon, kundi the gospel of the grace of God. Amen? Okay? Now, kung si Peter pa, mga kapatid, may mga Katoliko minsan, sabihin nila, si Peter ang aming founder. Si Peter ang aming unang pope. Diba? May gina-claim nila. Si Peter ang aming pope. Kamu, mga sulpot lang kamu. Nang inyong sikta, mga sulpot lang. Una, ganito lang, brad. Sino nag-declare kay Peter na pope, na siya ang pope? Saan mabasa sa Bible? Gag-declare siya, brad, na siya ang pope. Ang basihan nila siguro, Matthew 16:18, and upon this rock, I will build my church. Oh, yun ang kanilang basihan. Pangalawa, brad, kung si Peter ang unang pope ninyo, bakit siya tinawag na Satan? Diba kanina tinawag siya? Get thee behind me, Satan. So ang unang pope pala ninyo, tinawag na Satan. Girebuke sa ni Jesus Christ. Nakuha niyo, brad? So may mga, grabe ngayon, mga CFD, na even mga Baptist bad, gadibati. Dahil lang dyan sa Matthew 16:18, upon this rock I will build my church. Hindi nila alam, brad, na wala tayo, hindi tayo kasama dyan. Hindi yan para sa atin na church. Kay mga Hudyo yan. At yung church na yan, brad, prophetic pa yan, future, mangyari yan sa millennium. Makontinue yan, brad. Kaya na-postpone yan, matuloy yan sa millennium. Ang atin ngayon is the body of Christ for the believers. Amen? I hope meron tayong na-learn ngayong gabi. Amen? So, tandaan natin, ano, brad, ang message, gospel of the grace of God, at ano ang message ng gospel of the kingdom. I hope and pray, ma-distinguish natin ang dalawa. Father in heaven, thank you, Lord, this afternoon. Thank you sa lesson. Thank you sa topic. I pray that you would help your people na, Lord, ma-appreciate namin at ma-defend namin ano ang gospel
na para sa aming panahon ngayon. Ano ang gospel na dapat naming i-preach para masave ang mga tao sa aming panahon ngayon? At walang iba, that is the gospel of the grace of God. And thank you, Lord, napaka-simple ang requirement sa gospel of the grace of God. That is to believe, to trust the gospel, the death, the burial, and the resurrection of our Lord Jesus Christ. Thank you, Lord, for that.